Ang Korte Suprema kinumpirmang nailipat na sa Lapu-Lapu Regional Trial Court ang kasong isinampa ng Ombudsman laban kay Sara Diskaya. Ito namang kampo ni Charlie Atong Ang naghain naman ng motion sa Department of Justice para iparekonsidera ang motion na mapakasuhan. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng kataas-taas ang hukuman na nailipat na sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City, Cebu ang mga kaso kinakarap ng kontratistang si Sara Diskaya sa Davao Occidental. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumayting, tuluyan ang naidala sa korte ng Lapu-Lapu ang mga kasong malversation at graft laban sa naturang kontratista. Paliwanag ng tagapagsalita, ang paglilipat ng mga kaso ay alinsunod sa direktibang mailagay ang mga corruption-related cases sa pinakamalapit na italagang anti-graft court sa rehiyon. Ang pagpapasyaan niya kung saan korte ililipat ay nasa determinasyon ng buong may hawak na mga kasong isinampa. Kung maalala, Bombo Genesis Bombo Victor, formal sinampahan ng Office of the Ombudsman, si Diskaya ng partikular na mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Regional Trial Court ng Digos, Davao del Sur. Ang mga kaso ay nagugat sa pagkakasangkot ng akusado sa Ghost Infrastructure Project sa Davao Occidental, pinanggaan ng aabot sa halos 100 milyong piso. Matapos ihain sa korte ng Digos, agad itong inilipat sa Manita, Davao Occidental, na ngayon naman naidala na sa korte ng Lapu-Lapu Regional Trial Court sa Cebu. Samantala, Bombo Genesis Bombo Victor, sa usapin naman ng missing sa Bongeros case, kinumpirma ng abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na nagsubite sila ng motion for reconsideration. Ito ay kasunod na matapos na ang investigasyon ng Department of Justice at irekomenda ang prosekusyon tuluyang mapakasuhan si Atong Ang at iba pang respondente. Sa naunang payag ng abogado, sinabi nitong laman ng motion ang mga ebidensyang nais mabigyang pansin ng panel of prosecutors. Naniniwala kanilang kampo na hindi umano patas at epektibo ang inilabas na resolusyon ng prosekusyon sapagkat nakabatay raw ito sa mga spekulasyon ng whistleblower na si alias Totoy o Julius D. Dondon Patinungan. Subalit sa kabila nito, nanindigan ng Department of Justice na hindi mapipigilan ang kanilang pagsasampa ng kaso sa kabila ng kanilang pagkahain ng motion for reconsideration sa kampo ni Charlie Atong Ang. Ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Opo, yung MR daw is with respect to yung resolution na in-issue against them before the DOJ, the National Prosecution Service. Well, of course, that's up to the panel of prosecutors to decide. What we could say is the filing of an MR does not suspend the filing of the information in court. So while the two could exist simultaneously, habang pending review po yung information, as soon as tapos na po ang review niya, natapos na ang wording, pwede na po i-file in court yan kahit na pending pa po yung resolution on his motion for reconsideration. Well, they only have 10 days from the issuance of the resolution. I'm not sure yet, ma'am, kung nakapag-file na sila. All I'm saying is the MR does not suspend the filing of the case in Sa oras na may akyat na sa korte, inaasahang kakarapin ni Charlie Atong Ang at iba pang respondente ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nag-uulat live mula Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.